Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong muli na namang pag-alis nito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita dito sa Ka-Business House. Alam ko pong pag ito si Kuya Jonathan at Nanay Marita, ang ibinablog nito sila Ka-Business, ay marami na ang ayaw manood dahil naiinis na sa mag-inang ito. Pero sa pagkakataong ito mga Ka-Business, mga kapapi, ay inihayag na nito si Ka-Business na itong pag-alis na ito nila Kuya Jonathan at Nanay Marita ay hindi na niya pasusundan sa mga kagwang o hindi na niya ipahahanap sa mga kagwang ang mag-inang ito. At ayon din dito kay Ka-Business ay hindi na muna nila tutulungan itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita. At kung sakaling sila'y bumalik dito sa Ka-Business House o kusang bumalik dito sa Ka-Business House, ay hindi naman daw nila ito tatanggihan at muli nila itong aabutan ng tulong. Pero maaaring hindi na po katulad ng dati. At sabi nga ni Ka-Business ay susundin na lang nila kung ano ba yung gusto ng mag-inang ito. Kung doon sila masaya sa lansangan, ay pagbibigyan na po nito sila Ka-Business. Kasi yun ang gusto nila eh. Napakaayos na ng lagay nila dito kay Ka-Business. Pero sila yung kusang umaalis dito. At eto nga po, pag-alis dito nito si Kuya Jonathan at Nanay Marita, ay nagpunta na naman itong si Kuya Jonathan doon sa mga kaibigan niyang vlogger. Kasama pa nga niya ito si Nanay Marita doon sa isa niyang kaibigan vlogger. At ang masakit dito ay kung ano-ano na naman ang sinasabi nito si Kuya Jonathan na kasiraan laban dito kay Ka-Business. Na kesyo kaya daw sila umalis dito mag-ina ay kasi gusto daw kumain nitong si Nanay Marita ay wala pa nga daw pong ulam dito kay Ka-Business. Siguro, no mga oras na gustong kumain itong si Nanay Marita, ay hindi pa nakakaluto itong si Ate Vera. O baka nga wala pa dito si Ate Vera sa Ka-Business House. Malamang, ay umagang umaga nung gustong kumain itong si Nanay Marita. Kaya maaaring wala pa talagang lutong ulam dito kay Ka-Business. At sabi pa nga nito si Kuya Jonathan, ay kung may ulam lang daw sana no mga oras na yon, ay hindi daw sana sila umalis dito kay Ka-Business. Kumbaga, ang pangunahing rason niya kaya siya umalis dito kay Ka-Business o kaya sila'y umalis dito kay Ka-Business ay kasi nga daw ay walang ulam dito kay Ka-Business. At idinagdag pa nga niya na dito daw sila natutulog sa labas
dito daw sa may bangko malapit doon sa aso. Isa yan doon sa binabanggit niya dito sa kaibigan niyang vlogger. Alam naman natin na parang imposible namang mangyari yon. Dahil sigurado namang hindi papayag itong sila ka-business na dito matulog ang mag-inang ito sa labas ng kanilang bahay. Ay kaya nga yan kinuha nila ka-business sa lansangan eh. Dahil ayaw ni ka-business na ang mag-inang ito ay natutulog sa walang kasiguraduhang masisilungan. Tapos biglang sasabihin nito si Kuya Jonathan na dito nga daw sila natutulog sa labas ng bahay nito sila ka-business. Dito daw sa may upuan, sa may malapit sa kulungan ng aso. Na halos walang bubong doon sa lugar na yon. Dahil ang bubong ay nandito mismo sa may garahe. Kaya imposible na doon sila patulugin itong sila ka-business. Maaaring siguro sa araw, doon sila nakatambay. Dahil ang alam ko, ayun yung gustong pwesto nitong si Nanay Marita. Kasi nakikita nga niya po yung labas. Pero yun doon sila tutulog na magdamag. Parang imposible naman yatang gawin yun sa kanila ni ka-business. Ay ano pa? At kinuha sila ni ka-business dito sa lansangan. Kung doon din lang naman sa labas ng bahay nila ka-business, silang mag-ina patutulugin. At dahil dito sa pahayag na ito ni Kuya Jonathan laban kay ka-business, ay inulan na naman ng basher itong si ka-business doon sa comment section nung kaibigang vlogger nitong si Kuya Jonathan. May nagsabi pa nga po doon na ginagamit lang daw nitong sila ka-business itong mag-inang ito. Siguro ang ginagano nitong nag-comment na ito ay dahil ibinablog nitong sila ka-business itong mag-inang ito. Na kung nakasubaybay tayo dito kay ka-business, ay hindi naman po laging ibinablog ni ka-business ang mag-inang ito. Dahil ayaw nga ni Kuya Jonathan na sumama sa vlog ni ka-business. Sabi ko nga, buti pa nga dito sa mga kaibigan niyang vlogger. At pagkausap niya mga ito, ay bibong-bibo siyang nagpapablog sa mga ito. At kung magsalita nga siya laban kay ka-business, ay tila ba walang naitulong sa kanya itong sila ka-business. Ay samantalang kung tutuusin, kung sa tulong at tulong din lang, ay itong sila ka-business mismo ang may malaking naitulong sa kanilang mag-ina. Tapos may nabasa pa rin akong comment doon, napakitang tao lang daw yung ginawang pagpapaligo nitong si Mrs. Ka-business dito kay Nanay Marita. Paanong pakitang tao mga ka-business mga kapapi? Itong ginawang pagpapaligong ito ni Mrs. Ka-business kay Nanay Marita. Ay kung tutuusin, 3 beses nang pinapaliguan ni Mrs. Ka-business itong si Nanay Marita. Tapos para sa inyo, ay pakitang tao lang yung ginagawang yon ni Mrs. Ka-business. Ang lakas nyo namang husgahan itong si Mrs. Ka-business ay samantalang wala naman kayo dun sa sitwasyon. Na kung tutuusin, kayo nga. Ni minsan ba napaliguan nyo ito si Nanay Marita? O ni minsan ba ay may naitulong kayo dito sa mag-inang ito? Wala naman, di ba? Pero itong mga taong tumutulong ay kung i-bash nyo, ay ganun-ganun na lang. Na para bang ang laki na naiambag nyo sa pagtulong dito sa mag-inang ito. Ang hindi ko nga lang maintindihan dito kay Kuya Jonathan, ay bakit pag nandito ito kay ka-business, ay tila ba ayaw na ayaw niyan sasama sa vlog ni ka-business. Tapos ito nga, pag nandito siya sa mga kaibigan niyang vlogger, ay okay naman siya. Sabi ko nga, bibong-bibo pa nga siya sa mga vlog nitong mga kaibigan niyang vlogger na ito. Kaya minsan, naiisip ko, na hindi kaya ito si Kuya Jonathan ay pumupunta lang dito kay ka-business para hanapan itong sila ka-business ng butas o ikasisira ng mga ito sa tao. Na kapag nagkita itong si Kuya Jonathan nang pwede niyang isilip dito kay ka-business, ay agad siyang pupunta dito sa mga kaibigan niyang vlogger
at ikikwento niya dito kung ano yung sa tingin niya ikasisira nito sila ka-business. Hindi ko alam kung ano yung nasa utak nito si Kuya Jonathan. Kung bakit tila ba kumukuha na lang siya ng mga impormasyon na pwedeng ikasira nila ka-business. Kaya sila'y pumupunta dito mag-ina. At kung totoong ito yung dahilan kung bakit pumupunta ito sila Kuya Jonathan dito kay ka-business, ay anong intensyon niya? Bakit niya ito ginagawa kay ka-business? Ay samantalang ang laki na nga po nang naitulong sa kanila mag-ina nitong sila ka-business. Pero bakit ganito ito si Kuya Jonathan? Bakit sa kabila ng napakalaking naitulong sa kanila nitong sila ka-business, ay nagagawa pa niyang siraan si ka-business dito sa vlog ng mga kaibigan niyang vlogger? Tapos ito naman mga kaibigan niyang vlogger, ay kahit na nga alam nilang ikasisira nito sila ka-business, ang mga sinasabi nito si Kuya Jonathan, ay wala silang pakialam. Kasi ang katwiran nila, ay vlog nila yan eh. At karapatan nila kung ano man yung gusto nilang i-vlog. Natutuo naman. Karapatan naman talaga nila kung ano yung gusto nilang i-vlog. Kaya lang, ay tila nga hindi na po nila naiisip na itong ibinablog nilang ito ay ikasisira na nito sila ka-business. Na kung tutuusin, ay minsan na itong nakatulong sa kanila. Sa bagay, wala naman tayong magagawa talaga dyan eh. Kasi sabi nga nila, ay vlog nila yan eh. At kung ano man ang gusto nilang ilabas sa vlog nila, ay pwede nilang ilabas. Nakakadismaya nga lang po mga ka-business, mga kapapi, na sa kabila ng lahat ng naging tulong nitong sila ka-business dito sa mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita, ay ito pa yung isinusukli ni Kuya Jonathan dito kay ka-business. Kaya sa pangyayaring ito, ay sana naman ay itigil na nga nito sila ka-business ang pagtulong dito sa mag-inang ito. Sana nga'y ang maging huling tulong na lang dito ni ka-business sa mag-inang ito ay ang pagdadala dito kay Nanay Marita sa Home for the Aged. At pagkatapos nun, sana'y tuluyan na nga nilang bitawan ang mag-inang ito. Dahil sa totoo lang mga ka-business, mga kapapi, itong si Kuya Jonathan, ang utay-utay na sumisira dito kay naka-business. At sa pamamagitan nga po yan ng pagbablog sa kanya ng mga kaibigan niyang vlogger. Dahil nakikita naman natin na pag ibinablog siya ng mga kaibigan niyang vlogger, ay puro pambabas kay ka-business ang nagiging laman ng comment section ng mga kaibigan niyang vlogger. Katulad na nga lang halimbawa nitong pangyayaring ito. Kung makikita nyo yung comment section nung dalawang kaibigang vlogger nito si Kuya Jonathan, puro pambabash kay ka-business ang laman nun. Sobrang binabash na naman sila ka-business sa mga comment section ng dalawang vlogger na ito. Na kung babasahin mo yung mga comment nila, ay tila ba walang naitulong ito sila ka-business dito sa mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Samantalang alam naman natin simulat sa poll na itong sila ka-business ay napakalaki na naging tulong sa mag-inang ito. Pero sa kabila nga ng lahat ng yon, napapasama pa itong si ka-business nang dahil nga po sa mga pinagsasasabi nito si Kuya Jonathan. Pero siguro naman ay dito sa mga kaseraan nila ka-business na pinagsasasabi nito si Kuya Jonathan, ay mga mahihina na lang ang pangunawa ng mga taong maniniwala pa dito sa sinasabing ito ni Kuya Jonathan. Dahil nakita naman natin nga kung papaano tinulungan nila ka-business ang mag-inang ito. Kaya para sa akin, ay mahihina na lang talaga ang abot ng utak ng mga taong maniniwala pa sa mga sinasabing ito nito si Kuya Jonathan. Paano po mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito.
At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa munti kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga nire-reaction ng video. At bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout po sa inyo idol. At ganon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At ganon din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si Ka-Business. Na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyo. At syempre ganon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.